Pag may sakit, pirma ako ng pirma. Yung may mga, kailangan ng gamot, kailangan ng pagkain sa ospital. Masisipat po lahat ang ating mga magawad. Pero, iba na rin talaga, sabi ko, iba rin talaga pag mismo tayo ang nababa sa barangay. Di ba po? Hindi ba pwede lagi tayo sa opisina, sa aircon. Kailangan paminsan, dito tayo, alamin natin ang mga problema. Magpakita tayo sa tao. Sapagkat, hinaharap tayo. Hinaharap tayo ng tao. Baka mamaya, may pupunod sa akin, may problema kami. Okay lang yun, sabihin niyo sa akin. Huwag mo kayo mahiya. Nandito ako para alamin ang inyong mga pangangailangan. Pangangailangan legal. Pangangailangan sa inyong mga pamilya. Diba? Kaya po kami nandito upang makinig sa inyong pangangailangan. Kaya huwag kayo mahiya sa amin. Kaya sino nandito? Sa aming mga departamento, andito po yung iba't ibang department. Kung may problema kayo, puntahin niyo sila. Huwag kayo mahiya. Sapagkat karating araw, ako hindi ako mahiya araw sa inyo. Diba po? At ito rin po, ang pakiusap ko sa inyo lahat. Alam niyo, maraming nagsasabi, ay, mahirap kapitan sa inyo. Pumunta sa opisina. Bago ka mahirap. Eh, yun yung mga chismis, no? Ito ang sinasabi ko. Ito ang mga staff ko. Iba po dito. Sinasabi ko sa kanila, pag meron, mga kababayan natin ang lumapit sa ating tanggapan, lalo-lalo po mga senior. Kasi ito na, sa pagkaya ang senior, di ba po? Pag pumunta kayo sa ating tanggapan at may kailangan kayo, ang puntos ko sa kanila, simple lamang. Dalawa lang ang sasabihin nyo. Ano yun? Ang salitang, oo! At isasampunin ko kay Mayor. Bawal kayong kumindi. Alam niya yan. Pagkagalitan ko kayo. Ha? Totoo po yun. Bakit? Ito po nangyayari. Paminsan dati, napapansin ko may pupunta sa aking tanggapan. Sasabihin, ma'am, pwede yung makahingi ng gamot. Sasabihin kagad, ay, hindi pwede yan. Walang budget. Ay, bawal na yun yan. Bawal sa akin na. Yayayin ko kayo mga stock ko. Ha? Alam niya. Ang kailangan lang nilang sabihin ay, oo, tutulungan kita. Yun lang. Basta, ayusin yung requirements o at pangalawa, kung hindi talaga pwede sa tingin nila, hindi nila kayang desisyonan, ang problema ninyo, ang sasagutin niya ay, sandali lang po, itatanong natin kay Mayor kung ano po ang sitwasyon. Tama ba yun? Sapagkat hindi sila Mayor, wala silang karapatang pag-desisyon sa desisyon ko. Kaya gusto ko, mapalapit ang ating mga mamayan sa atin. Di ba? Maganda po yun, di ba? Hindi pwede humindi. Sapagkat ang may karapatan na humindi ay walang iba. Kung hindi ako, depende sa ilalapit ko po sa akin. Ilimita naman po, buo wala naman ako eh. Ang humihindi na ako eh, talagang illegal na. Diba? Diba po? Ibang usapan na po yun. Pero kung ang pangangailangan sa mga ospital, gamot, edukasyon, pangangailangan ng mga senior citizen, ay lagi sagot ni Mayor, oo, walang problema yan. Tama po? Di ba po? Sapagkat bakit ko po pagdadalawang isip pa ang mga bagay na yan. Kaya ang mga bagay na kailangan ng ating mga kababayan. Sa tulong na inyong barangay, alam niyo po, malaki ang tulong ng ating mga konsyali kapitana. Sapagkat sila po ang nagbibigay sa akin ng mga impormasyon, mga pangangailangan ng inyong mga barangay. Kung wala sila, wala mapaparating sa akin, nahihiya. Kaya nga sabi ko, huwag mo kayong mahiya sa akin. Ay mahiyang lumapit sa akin. Paano ako makakapaglingkod ng tama sa inyong pangangailangan? Diba? May kasabihan. May kasabihan na 50% of solving a problem is knowing the problem itself. Paano natin madudulasan ang isang problema kung hindi kayo nagsasalita tungkol sa problema yun? Hindi po ako makuhula. Mayor po ako. Kung gusto niyo pong hulaan po problema ninyo, hindi na lang ako mag-mayor, makuhula na lang po ako. Tama ba yun? Kaya wag po kayong mahiya. Marami pa rin akong tao nakikilala. Lagi nagsasabi sa akin, ang mayor mataas na tao yan. Ang mayor, mahirap lapitan yan. Ang mayor, ay hindi namin maabot yan. Ang tanong ko, sinubukan nyo bang gawin nyo? Sinubukan nyo bang itanong yung problema nyo? Sinubukan nyo bang abutin nyo? Siguro unfair naman
sa akin kung ako ay babatikusin nyo. Sasabihin nyo, hindi nyo nalalapitan si Mayor. Eh kung minsan man, hindi naman kayo talaga lumapit. Tama ba yun? Subukan niyo po. Kung may pagkakamali mga staff ko, subukan sa akin, kunin yung mga pangalan nila. Di ba po? Pero huwag naman sana, ang ilalapit nyo sa akin, ay mga bagay na alam nyong malabo naman. Yan, sige. Anyway, okay, maraming salamat. Yan ang ating puting mayor na yan, si Chemi Chipeco, na yung kanyang serbisyo para ba, naabot kamay dyan sa barangay Bubuyan. Ha? At kasabay niyan, yung barangay Burol. Dalawang barangay yung naserbisyoan dyan ng Miyerkules ng serbisyo karaban. At yun nga yung ating puting mayor, na si Mayor Chemi Chipeco, na napaka galing hanggang barangay. Dinadala niya yung kanyang mga staff, mga department heads upang mabigyan ng serbisyo yung mamayan. Karamihan dyan yung mga mabilis na naserbisyoan ay yung mga walang birth certificate o hindi rehistrado sa civil registrar. At may training din ng livelihood dyan, may manicure, may pedicure, may papugi pa doon sa kanyang programa na serbisyo karaban. Kaya sinasabi nga nating hands-on si Mayor Chemi Chipeco. At time check ay 3:38 na ngayon ang oras ngayon. At tayo muna ay magko-commercial. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. Sa Jed Realty, we take care of your housing needs, from low-cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitation. Jed Realty, bringing you closer to your dream home. For more information, visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 099999-10190 or 0917-530-1578. Galing manood ng serbisyong balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Don Jose Joel L. Aala ng Barangay Don Jose, Santa Rosa City, Laguna. Laging handang umalalay sa inyo. Okay, maraming salamat at balik tayo sa ating programang Pulsuhan. At dumako naman tayo sa mga police report na pinapadala sa atin ng probinsya. Dito naman sa bayan ng Pakil ay naaresto ang number 10 top most wanted person na si Bernardo Unidad Morales. Ang pag-aresto ay batay naman sa pinalabas ni Honorable Judge Marilyn Reyes Agana ng RTC Branch 33 Siniluan sa kasong Article Section 11 at 2 ng Article 2 ng RA 9165. At ang suspect ay nakapiit na ngayon sa PNP Jail
upang harapin ang nasabing kaso. Samantalang nagkaroon naman ng shooting incident dito naman sa Phase 2, Southville 4, Barangay Puok, Santa Rosa City, kung saan ang biktima ay si Antonio Tubal Roman Jr., 35 anyos, isang brother Muslim, at ito ay pinagbabaril sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ng hindi pa malamang mga suspect. Subalit sa manhunt na operasyon ng pulisya ay bandang huli naaresto rin ng mga tauhan ng Santa Rosa. Ang suspect ay si alias Brian Nocuenca Almonte, 29 anyos, at tubong Aurora Province, at nakatira naman sa Block 24, Lot 2, Phase 1, Southville 4, Barangay Kaingin, Santa Rosa City. At ito ngayon ay nakapit na sa PNP Custodial Year at naharap sa kasong murder. Sa karagdagan pa rin police report at sa Liliw naman ay naaresto naman ang number 7 na most wanted dyan sa Liliw, at ang suspect ay si John Lionel Magat Bermudez, 29 anyos, binata, at nakatira sa Emilio Jacinto Street, Poblacion 3, Nagcarlan, Laguna. Nasa list top number 1 wanted person sa Liliw ang nasabing pag-aresto. Ang suspect na may walang kaso ay nakapit na ngayon at naharap sa patong-patong na kaso. At speaking naman sa police report, at dyan naman sa bayan ng Pila, kung saan yung butihing chief of police dyan, si Police Senior Inspector Marcial, ay inahayag naman yung kanyang programa hinggil sa Uplan Lambat Sibat. Ang ating butihing Regional Director, Police Chief Superintendent Richard Albano at Laguna Provincial Director, Police Senior Superintendent Lorendo Sanigao, hinggil sa mga accomplishment dito naman sa Uplan Lambat Sibat. Narito ang paliwanag, interview natin kay Chief of Police ng Pila, na si Police Senior Inspector Marcial. Magandang araw po dito sa Chief of Police ng Pila, na si Police Senior Inspector Marcial. Sir, magandang araw po. Magandang araw po sa atin. Kumusta naman po yung ating Uplan Lambat Sibat na pinatutupad na programa ng ating butihing Regional Director, Police Chief Superintendent Richard Albano, sir? Kaugnay po ng ating Lambat Sibat, patuloy po ang kapulisan ng Pila, Laguna sa pagtalima sa kautusan ng ating buting Regional Director at ng ating Provincial Director. At sa katunayan nga po, nag-execute kami ng warrant of arrest laban sa isa natin sa 10 most wanted person sa Uplan Lambat Sibat dito sa Pila. At sa awa po ng Diyos, nahuli po natin yung pang-anim na may sa listahan na nagngangalang Arnel Babia E. Garcia. May kaso siyang murder. Pero ito naman po ay nag-originate sa Cavite, sa Bacoor. So, nagugto ng original na warrant of arrest niya. Ito po ay marami din pong kaso. Pag-iingat ng barel, explosives, at saka po 1602. Bukod doon, sir, ano yung programa mo dito sa bayan ng Pila para sa peace and order? Kaugnay na rin nga po nito, patuloy po ang ating pagsasagawa ng police visibility, yung ating Uplan Sida, Galugan, pati po yung ating checkpoint, province-wide simultaneous checkpoint initiative ng ating provincial director, at napakalaking tulong po sa atin. Sa ngayon po, magmula po nung maupo ko dito, may sasabi ko na napakatahimik na ng Pila. Kasi wala na po tayong kaso na pumapasa doon sa 6 focus crime ng Lambat Sibat. Bukod doon, sir, anong panawagan mo sa mamamayan sa bayan ng Pila? Sa mga mamamayan ng bayan ng Pila, isa lang po naman ang pakiusap sa inyo. Pagtiwalaan ninyo po ang kapulisan ng Pila, Laguna, at ibabalik po namin yung tiwalang yan. Umasa po kayo na lahat ng oras, lahat ng pagkakataon, nandito po kami para sa inyo. At pangako po namin sa inyo bilang mga magulang, isang magulang na rin, na wala po kami hanggang dito sa bayan nyo, kundi ang may pagpatuloy ang peace and order dito.
Sir, anong ratio ng ating kapulisan dito sa bayan ng Pila? Kung pagbabatayan natin yung police population ratio, Pila ay mayroong 51,000 na Members, mamamayan. mamamayan. Ang kapulisan naman po ng Pila ay mayroon tayong 29. Kaya pumapatak po na almost one. Every policeman is 1,800. 1,800. Malaki pa rin. Kulang po talaga. Pero kakayanin po natin. Isang malaking hamon po sa amin ang ating provincial director. Recipient siya ng iba't ibang award. Tutumbasan namin yung kanyang sipat. Sir, yung force multiplier natin, nagagamit ba natin dito? Yung mga Opo, sa BPATs? katunayan po, ito po darating na Lunes, magkakaroon po kami ng memorandum of agreement sa Tabak, isang organisasyon ng Guardian na sa mga kasama natin sa pagpapatupad ng ating checkpoint at pagpapatrolya dito sa bayan. Sir, last parting word, sir, sa aking programang Pulsuhan. Sa mga kaibigan namin sa media, tulungan nyo lang po kami, tuloy-tuloy lang po ang ating pagtutulungan at pumasok po kayo na hindi po namin sisirain ang tiwala ninyo sa mamamayan po ng Pila. Umasa po kayo na kahit nag-aaway-aaway na kami na aming mga pamilya, nandito pa rin kami sa inyo. Tutulong at tutulong pa rin kami sa inyo. Okay, at yan ang butihing hepe ng pulisya, as Police Senior Inspector Marshal. At sinasabi nga niya na maganda yung ugnayan ng mayor doon at ng hepe ng kapulisan dahil maganda yung peace and order. At sa lungsod naman ng San Pablo, at sa Barangay Putol, ay isa namang biktima ng pamamaril ang naitala doon. Ang biktima ay si Andy Loya Umali, 37 anyos, isang helper at nakatira sa Purok 7, Barangay Santa Cruz, Putol. Ang suspect ay 4 na tao na hindi pa malaman ang dahilan ang sinasabing pamamaril. At patuloy na nagsasagawa ang pulisya ng San Pablo kung sino ang mga suspect na riding tandem dyan sa lungsod ng San Pablo. Alam mo, ilan na yung barilan dyan na unang-una yung isang empleyado ng city government naman ng lungsod ng Calamba ay nabaril din at napatay. Diyan naman kamakailan. At sinasabi nga na riding tandem din. Kaya tinatawagan natin ang pansin ng hepe dyan ng pulisya na si Police Superintendent Reglos na paigtingin yung police visibility doon sa kanyang area of responsibility sapagkat minsan-minsan ay nalulusutan din ng mga kriminal na gumagamit ng mga motor dyan sa lungsod ng San Pablo. At yan ang sinasabi natin. Ayusin yung kanilang intelligence report sapagkat marami dyan ang sinasabing naaresto. Dito naman sa bayan ng Los Baños, sa barangay Pututungtungin, ay naka-aresto naman ang mga tauhan ni Police Superintendent Desiderio na ang suspect ay si Ruli Aquino Ributan, 27 anyos, nakatira sa nasabing barangay at ito ay naman nasa number 1 ng top 10 most wanted person sa bayan ng Los Baños. At ang pag-aresto ay batay sa warrant of arrest na pinalabas ni Presiding Judge Gregorio Velasquez ng RTC Branch 35 na may petsang August 14 sa kasong theft. At ang suspect ngayon ay nakapiit na sa PNP Custodial Jail at naharap sa nasabing kaso at may inirekomenda namang piyansa ang nasabing hukuman at 20,000 sa nasabing suspect para sa kanyang pansamantalang kalayaan. At binabati natin dyan si Police Superintendent Romeo Desiderio, ang OIC ng Los Baños Police Station. At dyan naman sa bayan naman ng Bay ay nandyan naman yung ating kaibigan dyan si Major Owen Manaag na hepe naman ng pulisya na kanina nga tumawag sa atin. At may accomplishment na naman sila sabi na nakahuli dyan sa bayan ng Bayan. At
maganda yung resulta ng programang Uplan Lampasibat ng bawat bayan na nasasakupan at siguro sa isang susunod na programa natin ay ma-interview naman natin ang hepe naman ng lungsod ng San Pablo para sa kanyang programa din sa Uplan Lampasibat kung ano na ba at alamin natin yung mga krimen na nagaganap dyan sa kanyang nasasakupan at nadadala siya yung patayan dyan na hanggang ngayon ay ang suspect ay riding tandem. Kaya alamin natin para naman may paliwanag ng butihing chief of police dyan na si Police Superintendent Reglos na nung sinasabi nga nung Biyernes, Huwebes ng gabi ay nagkaroon nga ng media nights sa Laguna Provincial Director Police Superintendent Police Senior Superintendent Florendo Sadigaw at naabutan nga natin doon na may mga banda pa dyan na kanya inukupa at nagkatay pa ng napakalaking baka na yun ang naging pulutan doon sa nasabing okasyon na PNP at media ay nagkaroon ng get-together na simpleng salo-salo daw. At isa lang naman ang napansin ko ng medyas na nandun na si Dick Guray na nakapula pa natin ng t-shirt na may tatak na 5 mukhang 5 piso 5 daw yun yung yung nasabing media doon yung medyas na sinasabi natin na kabaro natin at alam naman natin kahit nakabaro yan pagka taliwas naman ang ginagawa medyo pinupulsuhan din naman natin sapagkat para magising sapagkat ika nga nila we police our own rank kailangan pangalagaan yung hanay natin sa media para mapanatili ang integridad dito at lalong-lalo na sa mga nanonood sa akin sapagkat hindi lang itong programa ko ang pinanonood nila yung interview na sa akin lahat yata ng channel ay pinalabas na at sinasabi nila na tinagurian daw akong Jerry Yap ng Laguna. Hindi pa ako si Jerry Yap, ako po si Levi Tangkad. Yung may-ari ng programa Pugusuhan. Sa atin walang personalan, lahat po yan ay kinakausap. At tayo naman po nagbabalita dito ng pawang katotohanan sapagkat ayaw natin lumalabas na tayo ay na-may-personal. Hindi po, wala akong personalan dito. Kung ano kasi yung nakikita namin doon sa field, yung sa aming ginagalawan, yun po yung aming pinupulsuhan, yun ang aking pinupulsuhan. Partikular na nga doon sa mga nanunungkulan, lalo na dyan sa ating butihing Mayor Timmy Chipego, na talaga naman abot-abot yung kanyang serbisyo sa bawat barangay, sa 54 barangay sa lungsod ng Calamba, na kanyang siniservisyohan ng kanyang serbisyo karaban, na abot kamay. Bakit abot kamay? Hindi mo na kailangan pumunta ng City Hall para kumuha ng rehistro. Hindi mo na kailangan pumunta ron para mag-solicit. Mismo doon, inaaksyonan agad ng butihing Mayor Timmy Chipego yung mga pangangailangan ng barangay. At yan nga sa Barangay Bubuyan, sabi niya, ay siya nagpagawa ng cover court na yon na may bubong na at simentado pa yung ground na pinagdadausan ng mga meeting o kaya ng basketball sapagkat yun nga ay regalo ng ating butihing Mayor sa kapitanan doon na si Erlinda Manaig na ating na-interview, sinabi niya at nagpapasalamat nga siya na dinala ng butihing Mayor yung serbisyo karaban doon sa kanyang barangay. At hindi lang dyan, 2 barangay ang sinerbisyo ng araw na yun. Dito sa barangay Boron naman. Isa yung kasama yun sa naserbisyo ng ating butihing Mayor Timmy Chipego. Dyan sa barangay Borol. At napakaganda. At yan ang sinasabi natin na dapat tularan ng mga nanunungkulan. At ito raw pala ang serbisyo karaban ni Mayor Timmy Chipego na siyang kauna-unang naging pattern ng ibang local government unit. At dinoduplicate na pala yan sa bayan naman, syudad naman ng Tanawan. Yung serbisyo karaban na binababa na rin sa bawat barangay. At hindi lang yan, maging ang butihing governor dito sa lalawigan ng Laguna, ay ganun din ang ginagawa. Dinuplicate din yung ginawang serbisyo karaban ni Mayor Timmy Chipego. Kaya lang,
doon naman sa lalawigan ay sinasabing serbisyong tama daw. Ang punto naman natin doon, alin ba ang mali? Yung serbisyo ba, yung tama? Yun ang sinasabi natin. Alam mo, nag-isip niyan kasi yung PIO daw ng Laguna, nag-isip niyan. Serbisyong tama. Bakit may mali ba yung nakaraan? Diba? Dapat ang tamang title diyan, serbisyong tapat, makatotohanan para sa tao. Hindi yung tama. Bakit? Ano ba yung tama? May tinamaan ba sila? Kung saan nagsabing serbisyong tama? Hindi naman natin sinasabing mali yung propagandist ni Governor Ramel Fernandez. Ang sinasabi natin, pinupuntuhan natin yung kanyang quotation na serbisyong tama. Bakit? Bakit ba may tama? Anong tinamaan doon? At alin ang mali doon? Bakit nila sinabing serbisyong tama? May mali bang serbisyo ng nakaraang administrasyon? O lahat naman sila may mali? Kaya siguro, itinama na niya yung pagkakamali ng iba. O tinama pa rin, sinundan pa rin yung maling ginagawa ng iba. Kaya sinasabi niya tama para sa kanila tumama yung nasabing serbisyo, karaban na yan. At ang ginagawa naman ng butihing gobernador dyan, si Ramel Hernandez, ay bayan-bayan naman yung kanyang siniservisyohan sa bawat bayan. Sapagkat sa buong lalawigan ng Laguna, ito lamang sa siyudad ng Calamba, nagkaroon ng kauna-unahang serbisyo karaban na binababa yung serbisyo ng city government patungo sa bawat barangay upang hindi na sila, yung mamamayan doon, ay hindi na magtungo sa City Hall at hindi na kailangan pamasahe, hindi na kailangan, may legal consultant din doon na sinasama yung ating butihing Mayor Timmy Chipeco dyan sa serbisyo karaban niya. Yan ang ganon din naman ang ginagawa nitong si Governor Hernandez, kasama na rin ang kanyang mga department head. Kaya lang, ang punto nga natin dito, bakit may tama? Alin ba ang mali doon? Diba? Yan yung sinasabi natin. Bakit may tama? Sino ba ang tama? Sino ba ang tinamaan? O ano? Diba? At yun ang sinasabi natin. Tayo hindi nami-personal dito. Yun lang yung nakita natin. Kasi nakalagay naman sa slogan nila. Serbisyo, karabang, tama. Kaya tanong natin, may mali ba? Alin ang mali? Diba? Yung nauna o yung ngayong kasalukuyan, di ba? Pagka ganun kasi may question mark yun tama. Diba? Saan ba tumama yun? Sa loto? O doon sa serbisyo? Di ba? Yun ang sinasabi natin. Sana naman mag-isip yung propagandist niya ng tamang word na sasabihin nila para doon sa kanya. Dito sa lungsod ng Calamba, walang problema yung ating butihing mayor. Sapagkat ang nag-isip niyan, marami nag-isip niyan na serbisyo karaban, na abot kamay. Diba? At yung sinabi nating abot kamay, ay ginagaya na rin ang butihing mayor na si Timmy. Nandito na kami sa inyo, hand-on hand, na naglilingkod para sa inyo sa barangay na ito. Kaya ano na mga request nyo, ay agad na aksyonan. Diba? Marami pa dyan pinigyan ng PDCAB na hanap buhay ng mga mamayan doon na nagtitinda. Mayroon din food chart na binamimigayan. Dadaan nga lang sa livelihood office sapagkat yung opisina ni Nerd Suclesia doon, siya yung Cooperative Development Office.